Okay, magandang gabi mga ka-low carb. Ito po si Uncle Justin ng Life Without Rice Movement. Live po tayo ngayon mula dito sa Marikina para sa episode 93 ng ating kwentong low carb. Okay. At napapansin nyo mga ka-low carb na ang ating platform ngayon ay dito sa FB Live. Sapagkat nagkaroon ng ilang technical difficulty kanina dahil alam nyo ba doon sa aking StreamYard, pag open ko ngayong gabi, actually kanina alas 6, ay nag-expire na pala ang aking sinet up na live stream. Sa halip na nakalagay ay 7 p.m., ang nailagay pala ay 7 a.m. So ang ating ever reliable na paraan ng ating pagbo-broadcast ngayon, ang itong ating FB Live. Okay. At samantala mga ka-low carb, ay pahintulot yung i-share ko itong ating mga, kaya i-adjust ko lamang ang aking pa. Okay na ito mga ka-low carb, no? Ang ating paksa ngayong gabi ay hinggil sa fiber, no? So ang ating pamagat ngayon sa ating episode ay basahin ko para eksakto, no? Ang ating pamagat ngayon sa ating programa ay kailangan ba ng fiber sa low carb diet? Okay. Pinili kong maging paksa ito mga ka-low carb sapagkat marami ako naobserbahan sa ating mga low carb members dito sa Life Without Rice Movement. Nakikita ko ang kanilang mga pinupost na mga pagkain doon sa ating page ay sagana sa gulay, no? So kanilang pagkain, kung ito man ay regular nilang meal, siguro napapansin ko kung hindi man 50% ng kanilang plato ay may pagkakataon pa na almost 3/4 ng kanilang plato ay mga gulay. So in effect, generally that is fiber, no? At ang fat and protein nila is around 25% to 50%. So ganun yung naoobserbahan ko doon sa ating mga sa post ng ating mga members doon sa page ng Life Without Rice Movement. Kaya naman umantong ako dito sa, siguro kailangan natin itong talakayan, at pagkwentuhan ano ang nararapat na mga, sabihin natin, komposisyon ng ating pagkain noong tayo ay nandito na sa low carb diet, sabihin natin low carb living, at kailangan natin talakayin ngayon yung yung kaibahan nung tayo ay nandoon pa sa matakaw pa tayong kumain ng kanin at iba pang mga carbohydrates, kumpara ngayon na tayo ay naririto na sa low carb lifestyle in general, So napakahalaga yung ganoong pagkukumpara mga ka-low carb dahil yun yung gusto kong baybayin, gusto kong suriin at bakit nagkakaganoon, ano ang mentality meron doon sa ganoong application ng ating pagkain ng fiber at iba pang mga nutrient dense over doon sa expense ng nutrient dense na pagkain natin, kung saan yun ang pinakamahalaga na magiging komposisyon dapat ng ating plato dito sa low carb diet, no? Okay. So ipahintulot nyo muna na i-share ko ito sa ating iba't ibang mga network. Sandali lamang ito mga ka-low carb, doon sa mga group chat, meron tayong mga 8 hanggang mahigit 8 na yata itong group chat na ito. So iba-ibang mga group chat ito mga ka-low carb.
Sandali lamang ito. At inihiling ko sa bawat followers natin at member ng Life Without Rice Movement na i-share ang ating link kayong gabi para maunawaan ng mga local practitioners, baguhan man ito, mga datihan na. No? At para makaluhok din sila sa ating kwentuhan ngayong gabi at marinig din ang kanilang mga punto o mga insights regarding dito sa kahalagahan o papel ng fiber sa ating pagkain sa araw-araw kung saan ay narito na tayo sa low carb lifestyle. Okay. At isa pang group page, no? Sige, i-share ko na siguro ito at tingnan na lamang natin. Muli, inihiling ko sa mga ka-low carb at mga followers natin na i-share ang ating link para matalakay at maging bahagi rin ang bawat isa doon sa ating diskusyon ngayong gabi. Kaugnay dito sa paksa natin na kailangan ba ang fiber sa low carb diet. Okay, at sige. Ganito ang ating magiging itsura, no? Magiging flow ng kwentuhan. Maikli lang ang magiging kwentuhan natin ngayong gabi, mga ka-low carb, no? At meron akong ilang bullet points na ginawa rito, siguro mga 5 points lamang ito, no? 4 to 5 points. No? Okay, number 1. Number 1. Kailangan nating pag-ibahin ang ating kwentuhan ngayon. Mayroong dalawang framework ang ating kwentuhan ngayon. Ano? Ang unang framework ay ang papel ng fiber noong tayo ay matakaw pang kumain ng kanin at iba pang mga carbohydrates. No? At doon natin babanggitin ano ang papel doon ng fiber o gulay at prutas, no? Sa mga period na yon. Yung isa namang framework ay noong tayo ay nandito na sa low carb lifestyle, no? At magkaibang daigdig ito, mga ka-low carb, ano? At ang aking naoobserbahan kasi ang mga gawi, ang mga naging practice natin, ang mga nakagisnan nating sabihin natin culturally na nakagisnan natin nung tayo ay nasa high carb eater pa, ay nabibit-bit natin kahit na nung nandito na tayo sa low carb lifestyle, no? So ang isang pakahalimbawa ko dito ay yung ibinabanggit ko kanina na isang obserbasyon na sa mga pinopost ng mga low carbers natin sa ating page ay ito man ay karaniwan ang kanilang caption ay ganito: binibreak nila ang kanilang fasting, ano? Maaring yun ay 2 meals a day. So, ang kanilang pag-break ay almost 50% ng kanilang plato ay mga gulay, no? At to some extent, mayroong mga post pa ang mga low carbers natin na almost 25% lamang ang composition ng kanyang plato para naman sa fat and protein, no? So maaaring may konting pork chop yun, o kaya fried chicken, o kaya beef na prito, at pero yung the rest ng composition ng kanyang plato ay mga gulay na, no? Mga green leafy vegetable, although tama pa rin ang kanyang inilagay doon ay mga low carb vegetables, ano? Pero just the same, ang aking gustong punahin doon ay kapag tayo ay nandito sa low carb diet program, ang ating pinakamahalagang pagkain ay fat and protein. Okay.
fat and protein. At ito ay nagko-compose ng lahat ng klase ng meat, lahat ng klase ng fish, lahat ng klase ng egg, at lahat ng mga healthy fats. Okay. Pag sinabi kong karaniwan ng ating pakahulugan at naunawaan ng pinakamarami nating membro, kapag sinabi nating healthy fats, kasama diyan yung talo, yung beef talo or talo mula sa red meat, ano? Yung mga sabihin nating taba or oil na na-extract natin mula doon sa taba ng baka, ang tawag natin doon ay talo. Ito ang pinakamahalaga, sabihin natin, pinaka-superior na klase ng oil sa lahat ng klase ng oil sa animal base na mga oil, no? Sunod dito ang lard, no? Ang lard naman ay mula ito sa mga taba ng baboy, no? At iba pang mga hayop na mga animal based na mga oil na na-extract natin, including chicken and other poultry products, no? Iyon ang tinatawag natin na animal based na mga fats or oil, no? Yun naman sa isang banda na mahalaga rin at napaka healthy rin ito, yung mga plant-based na mga oil. Siyempre, number 1 dyan, yung coconut oil. Number 2 dyan, yung extra virgin olive oil. Kasama dyan ang avocado oil. Kasama dyan ang butter. At iba pa, no? So generally, yun yung tinatawag natin na nutrient-dense food. Okay. Dahil dito sa low-carb living, mga taga-subaybay at mga followers natin, ang mga pagkain na ito ay itinuturing natin. In fact, ito ay katumbas ng tinatawag na healing food. Ang mga nutrient-dense food na ito ay healing food. Okay. So, fat and protein ito at ang esensya ng healing food natin ay umiikot doon sa mga fat and protein. Okay. So, hindi natin i-define yung fiber, yung carbohydrates na kabilang doon sa mga healing food. Okay. So, yun ang ating gustong ilinaw dito sa ating pambungad na bahagi ng ating kwentuhan ngayong gabi, mga ka-low-carb, ano? Okay. Ito ba ay hindi tama? Okay. Sabihin natin ganito, itong mga practice ng mga baguhan, ano? Itong mga baguhan nating low-carbers, LC beginners, kung tawagin natin ay LC beginners, ay kailangan nilang maunawaan na ang low-carb diet program ay nakatuon doon sa nutrient-dense foods. Okay. Ang intention kasi natin ay gumaling, ano? Hindi lamang para magbawas ng timbang, kundi mapagaling natin naturally, holistically, sa normal na process ang ating mga sakit. Kabilang diyan yung mga metabolic disorder. Halimbawa, mga tinutukoy natin dito na mga metabolic disorder ay siyempre hypertension, type 2 diabetes, fatty liver, meron tayong gout, meron tayong GERD, meron tayong PCOS, at iba pang kaugnay na mga metabolic disorders. Ang ating pinaka-immediate na dapat gawin ay kumain tayo ng nutrient-dense food. Gusto kong laging idugtong itong salitang ito na binabanggit ni Hippocrates, itong ating tinuturing na father of medicine, na sinasabi niyang let food be thy medicine and medicine be thy food. Ano? So, ito yung tinuturing natin na nutrient-dense food dahil ito ang magsisilbing healing food sa atin. Okay.
Doon sa period naman ng healing process natin, on the average, 6 weeks to 3 months. Yun yung pinaka-maiksi. Siyempre, depende yun doon sa lala ng ating mga metabolic disorders. O pwedeng umabot dito ng 6 months hanggang 1 year. Ano? So, yun yung the whole process. Ang pinaka-immediate yan, 3 months to 6 months ay gumagaling at nare-restore na yung ating mga metabolic disorder. Okay. Sa makatwid, mga ka-low-carb, mentras sabihin natin kung tayo ay kumakain strictly ng nutrient-dense food na itinuturing natin, ay mas mabilis ang proseso ng ating paggaling. Mas mabilis ang proseso na gumaling ang hypertension, ang type 2 diabetes, iko-correct ng mga nutrient-dense food na ito ang ating insulin. Mula sa insulin resistance ay magiging insulin sensitive tayo at yun ang pinakasusi, yun ang pinakaugat ng ating sabihin nating proseso ng paggaling. Okay. At dito ngayon, pumapasok yung ating naobserbahan na bagamat hindi ko naman sinasabing mali, pero hindi siya necessary, no? Ang pagkain ng napakaraming gulay doon sa ating plato ay parang ganito yun, mga ka-low carb. Sabihin natin yung plato natin, 50% sa composition ng ating plato ay mga gulay or fiber for that matter. Yung 50% na yun ang ino-occupy ng ating bituka. At 50% yung other 50% lamang ang ino-occupy ng fat and protein. Sa halip na gano'n ang ating gawin, mga ka-low carb, kailangan nating lakihan ang porsyento ng ino-occupy ng ating bituka na nutrient-dense food. Dapat mas marami ang komposisyon ng meat, mas marami ang komposisyon ng fatty foods, ng healthy fats, no? Yun ang kailangan ng ating buong metabolismo para sa mabilis na paggaling ng ating metabolic disorder. Sa makatwid, merong sabihin nating tendency na mapabagal yung ating proseso ng paggaling dahil yung ginigiling ng ating sistema ay mga fiber. Ang fiber, by the way, ay hindi yun natutunaw, ano? At karaniwan ay nagre-resulta lamang yan ng ating bloating at iba pang suliranin sa ating katawan, ano? Okay. Nauunawaan ko naman yon, mga ka-low carb, kung bakit nangyayari yon. Because of the culturally embedded doon sa lahat ng mga mamamayang Pilipino na tayo kasi ay nakagisnan natin kumain ng gulay. Hindi nga ba na pagkamulat pa lang natin, sa katunayan hanggang sa pumasok tayo sa eskwela, ay itinuturo na sa atin yung kantang bahay kubo. Hindi ba? Ilang gulay ba ang nasa bahay kubo? 16 o 18, no? 18 gulay ang nandoon at minimemorya natin yung mga gulay na yon doon sa bahay kubo. At yun yung tinatawag ko na culturally embedded, na i-implant yun doon sa ating consciousness. Mula pa lamang sa ating early schooling sa primary school, ano, hanggang sa paglaki, ay yun yung nakatatak, yun yung nakapasok sa ating isipan, ano. Yun ang ating framework, yun ang ating kultura noong tayo ay kumakain pa kasi ng carb, ano. Ang role kasi ng fiber, mga ka-low carb, bagay lamang ang fiber at dapat silang kumain ng maraming fiber kung sila ay matakaw na kumain ng kanin. Ang lahat ng mga carb eater ay dapat ay kumain ng mga ng fiber o mga gulay
at mga prutas, no? Yun ang role ng fiber dahil para bumagal ang pagdaloy o pagsipsip ng blood sugar doon sa ating mga dugo, no? So yun yung role ng fiber naman kung ikaw ay carb eater. Pero dahil nga tayo ay nandito na sa low carb, hindi naman dominant na napagkain ng ating carbohydrates, wala nang papel ang fiber sa atin. At ang dating ginagampanang papel ng fiber nung tayo ay carb eater pa, katulad ng bloating, yung gut microbiome, at para hindi tayo mag-constipate, ito ay gagampanan na ng fat, ng taba. Kasi yun nga ang pangunahing pagkain ng low carb diet, fat and protein. So lahat ng mga kailangan o papel ng fiber ay ginagampanan na ngayon. Nasa low carb tayo, papel na, trabaho na yon ng fat. Okay, malinaw yon mga ka-low carb, ano? Okay. Bagamat hindi naman kailangan, hindi ko sinasabi na ipagbawal ang gulay, ano? Optional naman sa bawat isa yon sa katunayan, ano? Pero ipinapayo natin, bagamat sinasabing optional, hindi naman yung kalahati ng plato mo ay gulay at kakapraso na lamang ang fat and protein. Siguro ang baliktarin mo, sa halip na 1/4 na lamang, 25% ay gulay, even smaller portion ng gulay. Halimbawa, sa halip na dati kumakain ka ng, every time na kumakain ka ng pork chop, ay buong pipino ang kinakain mo, sa ngayon, ay baliktarin mo na. Sa halip na pipino ang nag-o-occupy ng iyong bituka, dapat yung pork chop o kaya liempo, no? Siguro 3 slice lamang ng pipino ay sapat na. Ang pinakamarami doon, dagdagan mo yung pork chop or liempo, dagdagan mo ng itlog, nilaga or fried egg, o kaya chicharon mula doon sa talo, o kaya chicharon mula doon sa lard. Yun yung idagdag natin ng mga pagkain. Yun kasi, mga ka-low carb, huwag kakalimutan ito. Yun ang nag-i-spell ng ating mabilis na paggaling. Mas kukunti ang fat, mas kukunti ang protein sa ating kinakain, mas bumabagal ang ating paggaling. Okay, malinaw mga ka-low carb, ano? So mag-comment lamang po kayo dito at mamaya at talakayan natin at i-discuss natin ang iba pang mga points na ito, mga ka-low carb, no? Okay. Gusto kong dumako doon sa another point. Ito binabanggit ko kanina ay yung culturally embedded, yung unang point natin, culturally embedded na kagisnan natin ay nabibit-bit natin ang ganoong kultura, pananaw at gawi noong tayo ay pumasok na sa low carb, na hindi dapat ganon ang ating maging practice, no? Consciously dapat tayo ay, kapag tayo ay nagpa-practice na ng low carb diet, ang primary na composition ng ating plato ay fat and protein. Yung other doon ay secondary na lamang, dekorasyon na lamang, garnish na lamang yan ng ating plato kung kinakailangan. Okay. Yung pangalawang punto, mga ka-low carb, ay ang mga baby, ang mga sanggol. Okay. Mahalagang punto ito, kailangan nating i-discuss ito at gusto kong ilarawan ang ganitong modelo, no? Ang gatas ng ina, ang pangunahing pagkain ng sanggol. Ito ang isang katunayan, isang patunay na ang unang pagkain ng isang tao ay halos purong fats at proteins mula sa gatas ng ina. Isang indikasyon ito na ang katawan ng tao ay idinisenyo upang gumana ng maayos kahit na walang fiber. Nakakita na ba kayo ng sanggol ng baby na kumakain ng gulay?
Walang ganon. Kompleto, perpekto ang gatas ng ina, ang fat and proteins na nandoon sa gatas ng ina para mabuhay ang sanggol. Ano? So, inire-recommenda na ang nagiging general na kalakaran natin, ang weaning period, kung baga, ay maaring dumede ang bata, ang sanggol, hanggang 1 taon o maging hanggang 2 taon ay po pwede, no? Para matiyak yung nutrition sa kanya, no? Bagamat may mga ilang kultura o karanasan natin dito sa lipunan Pilipino na pagdating ng 6 na buwan ng baby ay nag-i-introduce na ng mga pagkain, ano? Ito ngayon ang pansinin natin. Kapag nag-i-introduce tayo ng pagkain, liban sa gatas, ano, sa mga baby, karaniwan ano ang ating ini-introduce sa kanila? Di ba gulay din? Mashed potato, giniling na carrots, na mas parang na blender na carrots o kaya celery, mga gulay din, di ba? Pilit nating tinuturuan ng mga sanggol na kumain ng magulay. Sa halip na i-introduce sa kanila ang pagkain ng itlog, yung egg yolk o kaya kasama yung puti, no? O kaya taba ng karne, taba ng baboy, ng baka, sabaw ng nilaga, karne mismo. Dikin mo yung karne, ito yung introduce natin pagkain, no? So, yun ang tinatawag nating parang kung paano nabubuhay ang mga tao. Kasi isusunod ko dito yung punto ng mga ka-low-carb, ano? Ang pagkain ng tao ay mula sa gatas. Bagamat paglaki na nila, ay hindi na sila umiinom ng gatas. Ang scientific explanation dito, mga ka-low-carb, bakit pagdating ng 1 year or more than 1 year, karaniwan, 2 years onwards, ay hindi na umiinom ng gatas ang mga baby, ang mga bata, no? Generally kasi, ang mga bata ay lactose tolerant pa ang mga baby. Ibig sabihin, kompleto pa, matibay pa ang kanilang gut para i-tolerate ang lactose mula sa gatas, no? Pero habang nagkakaedad, tumatanda ang baby, nababawasan din yung capacity niya, yung tolerance niya sa lactose ay nagiging intolerant din siya. Ang paliwanag doon ay yung tinatawag na enzyme, yung lactase enzyme na siyang nagdudurog, nagpoproseso doon sa lactose ay humihina na or bumabagal na yung kapasidad niyang magproseso ng lactose. Kaya habang tumatanda, ang mga matatanda ay hindi na siya umiinom ng gatas because of the lactose intolerance. Ano nangyayari sa kanya pagka siya ay umiinom ng gatas? Tayo mismo, di ba? Ang karanasan natin, nag-LBM tayo, kumukulo ang ating tiyan, ano? At yun ang tinatawag na manifestation ng lactose intolerant. Kaya naman, hindi tayo nasanay. Itong kulturang Pilipino, itong mamamayang Pilipino, ay hindi nasanay na uminom ng gatas. Liban sa mga lahi, sa isang, sabihin natin sa Europa, ilang bahagi ng Europa at Africa, kung saan meron silang malawak na dairy farm, yung alagaan farm ng mga baka, no? At kaya meron silang nakagis na nila yung pag-inom ng baka dahil doon sa farm na yan. At dito sa Pilipinas ay walang ganoong dairy farm na malaganap at therefore hindi yon kabilang sa ating culturally embedded na na-acquire ng mga mamayang Pilipino. Okay. Kaya naman, dito ko ipapasok yung ikatlong punto, mga ka-low-carb. Ang ikatlong punto ay ang ating mga ancestors, ang ating mga ninuno.
Itong ancestral diet na binabanggit ko sa mga nakalipas na mga episode ng Kwentong Low Carb, ang mga ancestors natin ay nabuhay ng mahigit 2 bilyong taon na ang kanilang kinakain ay fat and protein. Sapagkat ang kanilang paraan ng pagkain, yung tinatawag na hunting and gathering, at yun ang kanilang paraan ng pagkain. Kung ano ang mahuli nilang hayop o kaya mahuli nilang mga isda, yun ang kanilang pagkain. At dito ngayon nag-i-evolve yung kanilang uri ng pagkain na ang karne at laman loob, yung organ meats, no? Ang mga organ meats na ito ang isa sa mga nutritious na mga pagkain ng ating mga ninuno, no? Sa makatuwid, nabuhay ng milyong-milyong taon ang ating mga ninuno na ang primary nilang pagkain ay fat and protein. Yun naman ang binabanggit natin lagi, na kaya naman walang obese, walang diabetic, walang hypertension sa mga period na yan, ano? Na-develop, nag-evolve ang sibilisasyon ng mundo 10,000 years ago, ay nagbukas naman ang tinatawag na naibukas ang agrikultura, no? Kaya nung nabuksan na ang period ng agrikultura sa mundo, doon na natuto na magtanim at mag-harvest ang mga tao. Doon na introduce yung pagkain ng mga fiber, ng mga butil, ng mga grains, ng mga prutas sa period na yan 2,000 years ago. Okay, pero sa period na yun, mga ka-low carb, dominantly ay fat and protein pa rin ang kanilang kinakain, ano? At nagdadagdag lang sila doon sa additional na pagkain nila, yung na-harvest nila sa kanilang agricultural work, sa kanilang farming work, you know? Okay. Ngayon, ganito mga ka-low carb, ipasok ko yung pang-apat na punto, no? Ang ating oras ngayon ay alas 7:28. Sa pagitan ng sabihin natin baka may magkomento mamaya, hindi ba napakasustansya naman ng mga gulay? Di ba? Very nutritious ang gulay, sabi nila, no? Totoo naman na may mga gulay, lalo na yung green leafy vegetables, na nutritious ang mga ito. Pero ang mga gulay na kinakain natin, ito yung tinatawag na merong tinatawag na mababa ang kanyang bioavailability. Ibig sabihin ng bioavailability, mga ka-low carb, ang nutrisyon na na-extract natin sa mga gulay, let's say talbos ng kamote, kangkong or pechay, ay konti lang, hindi na a-absorb ng ating sistema ang buong nutrisyon nito. Mababa kasi yung bioavailability nito, no? Pangalawang punto, may mga tinatawag na anti-nutrients ang mga gulay na ito. At yung mga kabilang dyan yung oxalate at iba pang mga anti-nutrients, no? Ibig sabihin, hindi mo naka-counter yung ganoong mga nutrition because of the anti-nutrients na nasangkap ng mga gulay na yon, ano? Ngayon, ikumpara natin ito doon sa mga sa fats at sa mga protina. Let's say, kahit doon sa laman loob ng hayop, sa mga organ meats, halimbawa liver ng baboy, ng manok, ng baka, lahat ng liver, ang bioavailability niyan ay mataas. Yung absorption, naa-absorb ng higit na mataas ang porsyento ng mga nutrisyon na yan, tulad ng iron mula sa liver, ng mas mataas hanggang sa 52%, kumpara doon sa iba pang mga gulay na may iron din, na hanggang 12% lamang ang naa-absorb ng ating sistema, no? Okay,
Kung ikaw ay nasa low carb na, mas mataas ngayon yung porsyento na ma-absorb mo. Kasi malinis ang iyong gut system, ang iyong malusog, ang iyong metabolismo. Kaya mula sa 52% na absorption rate ng mga bitamina, ng mga nutrisyon sa iyong pagkain, ay mas mataas. No? Higit na marami ang ma-absorb na nutrisyon ng ating katawan sa mga pagkain ng fats and protein kumpara doon sa mga nutrisyon na nakukuha natin doon sa mga vegetables. Okay. Sa makatwid mga ka-low carb, yun yung gusto nating i-reiterate muli. Uulitin ko yung punto na kapag nandito na tayo sa low carb living, sa low carb diet, magtuon tayo doon sa mabilis, sa mga pagkain na mabilis na tumulong sa ating healing process ng lahat ng klase ng ating mga karamdaman, kabilang ang cancer. Ano? So, mas marami ang fat, mas marami ang protein na komposisyon ng ating pagkain, mas mabilis ang ating paggaling. Okay. Yun ang mahalaga na natutunan natin doon sa ating mga ninuno, no? Pagkain ng tinatawag na karne, ng organ meats, ng fish, kabilang dyan ng itlog at mga healthy fats, no? Okay. Dito sa low carb living, sa low carb diet, no? Hindi na kailangan ang fiber. Kayang gawin ng fat ang lahat ng gawain ng fiber. Yung ginagawa ng fiber nung tayo ay carb eater pa, ay kayang gawin ng fat ang mga ito ngayong nandito na tayo sa low carb diet. Okay. Kung ito ay sabihin natin ganito mga ka-low carb, ano? Meron tinatawag na gusto ko magbigay ng categorization, ano? Ang tatlong kategorya ng ating low carb, ano? Meron tayong tinuturing na ganito. General description ito, meron tayong kategorya na liberal low carb ang kanilang ina-adapt. Ang liberal low carb ay hanggang not more than 100 grams ng low carb na carbohydrates ang kanilang po pwedeng kainin. Ano? Siyempre, kapag ka 100 grams ang tinutukoy natin dito, hindi nangangahulugan na kumain ka ng kanin not more than 100 grams. Ano? Ang tinutukoy natin dito, low carb ay yung mula sa mga vegetables at iba pang source natin ng carb. Ano? Okay, yung number 2, yung tinatawag na minsan merong common description na moderate low carb, ano? A moderate low carb naman or low carb ay hanggang 50%, no? Yung low carb, no? Not more than 50% ng carbohydrates, 50 grams ng carbohydrates ang iyong maaaring consumption, ano? Yung strict low carb at pumapasok ito doon sa kategorya ng keto diet ay not more than 20%, ano? Sa katunayan 10 to 20%, not more than 20% yun yung keto, no? At hindi lalagpas doon ang carb na kakainin. Ito ngayon ang gusto kong ipunto rito, mga ka-low carb. Sa lahat ng klase ng ating mga sakit, mas malubha ang ating sakit, mas mabuti na bawasan, na mas kokonti ang carbohydrates. Mas marami ang ilagay natin sa ating plato na fat and protein, mas mabuti. Dahil yun ang mag-a-accelerate ng ating paggaling. Okay. Ibang kategorya pa dito, mga ka-low carb, yung tinutukoy ko na actually meron pang-apat pala, no? Ang pang-apat naman ay 0
0 to 10% yung tinatawag na kombinasyon ng ketovore, yung keto diet at ng carnivore. So not more than 10% na grams ng carbohydrates ang iyong consumption, no? At yung paglima na kategorya ay yung carnivore, no? Yung carnivore naman ay 0 carbohydrates yun. So mga animal-based lamang, animal-based na mga pagkain ang kanilang kinakain. Sa katunayan, sa kanila ay bawal ang igisa mo sa bawang, sibuyas, ano, at paminta. Ang kanilang condiments lamang ay asin. Ilaga mo ang iyong pagkain at lagyan ng asin, o kaya iprito mo ang iyong pagkain at lagyan ng asin. So yun lamang yung practice ng ketovore, no? At the lesser the carbohydrates, the higher the meat, the protein and fat content ng kinakain mo, ay higit na bumibilis at gumaganda ang kalusugan ng mga practitioners na ito. At yun yung tinatawag na gumaganda ng mabilis nawawala ang mga inflammations na ito. Kaya generally walang mabilis na na-stabilize o nawawala ang mga inflammatory symptoms doon sa mga carnivore practitioners. You know? So, yun ang gusto kong ilinaw, mga ka-low-carb, na ang papel, kung tayo ngayon ay nandito sa low-carb diet, ang papel ng fiber, ng gulay o ng mga prutas ay isang optional na lamang, no? Hindi siya necessity, no? Hindi siya necessary, no? Isa siyang option lamang ng mga practitioners yan, no? Kaya naman maaari namang gawin yon ng bawat isa, subalit yun ay maaaring konting portion na lamang ang kanilang kakainin, lalo na kung hindi pa sila gumagaling, ano? At yun ang mabilis na sukatan ng kanilang paggaling. Of course, mga ka-low-carb, huwag kakalimutan, ang binabanggit ko rito ay yung kalidad, ano, ng pagkain natin dito sa low-carb para mabilis tayong gumaling. Pero meron pa tayong isang tool, di ba? Meron pa tayong isang tool para doon sa overall healing natin, overall wellness and longevity natin, at yun yung intermittent fasting, di ba? At yun yung kombinasyon ng low carb at ng intermittent fasting, yun ang magkakambal na tool ng ating general wellness and longevity. 5 ang aking binabanggit dito na sabi natin pillars ng lifestyle natin na ito. Ulitin ko ulit. Number 1, yung low carb. Number 2, yung intermittent fasting. Number 3, yung exercise hanggang sa strength exercise. Number 4, yung pagpapaaraw. At number 5, yung quality sleep. Yung 5 yan ang pillars ng tunay na wellness and longevity. Yun yung sustainable na paraan ng ating malusog na katawan, maliksi at para sa mahabang buhay. Anti-aging ito, ang ating mga organs, ang ating mga cells ay bumabata, kumbaga, no? Okay, mga ka-low-carb, ang bottom line ng ating pinag-uusapan ngayon, ang ating katawan ay hindi nakadepende sa fiber para gumana ng maayos. Sa isang low-carb diet, walang papel ang malusog na tiyan, ang ating gut, ano? Kundi ang tamang walang papel ang fiber para sa ating malusog na tiyan, kundi ang tamang kombinasyon uli nitong tinatawag na nutrient dense ng fats, ng protein, ng hydration, at kombinasyon ng ulitin ko to para hindi tayo magkamali. Ang bottom line, hindi kailangan walang papel ang fiber doon sa ating gut system at general wellness, kundi yung nutrient-dense na pagkain. At ang paulit-ulit nating tinutukoy dito ay ang karne at ng isda at ng itlog,
at ng healthy fats. Kung gusto mo maglagay ng konting gulay, optional yon. Okay mga ka-low carb, yun ang ating paksa ngayong gabi. Ang oras ay 7:41. Ang ating ikalawang bahagi ngayon ay pag-shout out sa ating mga viewers at followers. Okay, simulan natin mga ka-low carb kay Jalmin Holomniera. Oh, naging guest natin ito si Jalmin. Ano? Hello po, Uncle Justin. Sabi niya, watching live from Jensen. Salamat, Jalmin. Isunod natin si Eugenia Kabatingan. Hi, Sir Justin. I have a question. It's my 4th month in low-carb diet, and since I did this thing, I've been consuming kamote, 1/2 cup, as replacement of rice, and I did it successfully through the process of retrogradation. No sudden spikes because I also am consuming a handful of green veggies at the start of my meal. I've been diabetic for more than 2 decades. Wow! Now, and my progress looks great. Do you think I'm doing wrong? Getting enough protein is my priority too. But I find it hard to consume lots of protein, especially from meat, without something that balances like a small portion of kamote. If you can check my posts in my timeline, you can see live. I've been doing great. Let's write, yes, right-minded is key. Just doing slow and hoping I can sustain it for life. Thank you. 4th month. Okay, 4th month na ni Eugenia, no? Ang kamote. Kamote, kung ikaw ay nasan ba yun? diabetic si ano? Teka, nawala yung aking binabasa, no? Sandali lang at titignan ko. Ang kamote po ay starchy food. So, ipinapayo natin na sa mga any metabolic disorder ay hindi natin ipinapayo na kumain ng mga root crops, no? Ng lahat ng klase ng root crops, including kamote, patatas, carrots, yan yung mga starchy foods, no? At yan ay ang starch ay sugar, no? Kapag ka na-process natin yan, no? Kahit na anong klase yan, red kamote, at anumang klase ng kamote ay starchy yan. So, hindi po nakakatulong yan ng sa ating mga karamdaman, ano? So, doon sa protein, marami namang klase ang source natin ng protein. Kung nahihirapan tayo sa simula na kumain ng meat, let's say, ng red meat, ng pork, meron naman chicken. Ano? Sa katunayan, maraming iba pa. Ang fish, no? Ang lahat ng klase ng fish ay mayaman sa source ng protina. No? Ang egg, no? Mayaman sa protina yan. So, pwedeng yun ang mga idagdag natin ng mga pagkain. Ano? At I'm sure sa unang apat na linggo, sa isang buwan lamang ay manonormalize ang ating blood sugar. Not more than 6 weeks ay gaganda na, manonormalize ng ating blood sugar. So, i-correct po natin yan at maaaring mapabilis pa ang ating paggaling kapag na-i-correct po natin yan. Salamat sa iyong pag-join dito sa ating kwentuhan ngayon, Eugenia. So, kung may other concern ka, pwede kang mag-PM sa akin para pagkwentuhan natin ang iba pang items at iba pang concern. Okay, God bless po, sabi ni Cordero Ulysses. Ano? At ganon din kay Vey Orhuela. Good evening po, Uncle Justin. Ano? So, minumungkahi ko sa mga magpapa-shoutout, banggitin po kung saang lugar sila at para malaman natin ang reach ng ating broadcast nga. No? Kay Marlene Bornel
Dogo. Hello po, watching from Sorsogon. Okay, from Bicol region naman ang kanyang pagbati. No? Okay, kay Bebot Magpantay. Okay po, Sir Justin. Ano kaya ang okay na binabanggit ni Bebot? Malinaw, malinaw ang sound. Salamat. Yung sound pala ang binabanggit ni Bebot Magpantay. Si Bebot Magpantay ay isa sa mga masipag nating moderator sa ating mga chat group at page, no? At ituloy natin kay Jess Sorobian Hunatas, no? Jess Soriben Hunatas. Shout out po mula sa Cavite City. Okay. Kay Elizabeth Santos, no? Good evening po, sir. Tanong ko lamang po yung anxiety. Pwede po ba mag-low carb or matanggal din po ba ang nag-low carb po? Sana po mapansin nyo po ang ito at God bless po. Anxiety, maliit na bagay lamang po yan. Opo, matatanggal po yan. At iba't ibang mga factors naman kasi ang mga anxiety. Karaniwan, of course, kung stress-related dyan, work-related dyan, kulang ang tulog, puyat tayo, pagod, ganun po, no? So, sa mga, generally, ay isa lamang ang malulutas. Ang stress ay isa lamang sa lulutasin ng ating low carb. Generally, mapawi ang mga inflammations sa ating katawan at mapabuti ang takbo ng ating metabolismo at yung tinatawag na insulin sensitivity ay makamit natin mula sa pagiging insulin resistant ng ating sistema, no? Okay. So, Elizabeth Santos, maraming salamat sa iyong pag-join ngayong gabi. Carmen Book, hi po, Sir Justin Napilin. Salamat, Carmen. Kay Tito Buboy, gaano kadami po intake fats and protein every day? Ito pong dami o bilang ng fats and protein, hindi po kailangang timbangin, hindi kailangan bilangin, hindi kailangan i-compute ang mga kinakain natin. Ang prinsipyo natin dito ay kumain lang ng kumain habang hindi pa busog. Tumigil na tayo kapag tayo ay busog na, no? So yun naman ang principle at kainaman dito sa low carb, no? Hindi kailangan magtimbang ng kinakain natin. Ang pagtitimbang ng pagkain ay yan ay pinakanalang, sabihin natin inimbento lamang ng fitness industry. Nagsimula yan noong 90s dahil ang principle nila ay hindi naman batay doon sa quality nutrients, kundi yung tinatawag na calorie in, calorie out, yung CICO, no? At yung calorie in, calorie out na binabanggit nila, yung in mo, yung kakainin mo, ay kailangan ganito lamang ang timbang na kakainin mo, no? At etc. So doon nagsimula yung concept na yan, yung timbang, ilang kilo, ilang gramo ang dapat kainin. Sa katunayan, yun yung po pwede kong idagdag, mga ka-low carb. Marami rin tayong mga low carb practitioners na hanggang ngayon ay nagpapayo ng kung ilang gramo ng protina, ilang gramo ng fat ang dapat nilang kainin. Hindi po kailangan yan. Si Uncle Justin ay hindi pinapayo na timbangin nyo. Saan ka naman nakakuha ng isang practice na every time nakakain ka, titimbangin mo yung kinakain mo? Hindi ba pinarurusahan mo ang iyong sarili? Hindi sustainable yung ganoon, ano? At yun ay inimbento lamang ng mga fitness industry na gumon sila sa mga high carb at mga processed food. Hindi nila ipinapayo sa kanilang kliyente na itigil ang pagkain ng high carb at processed food at mga vegetable oil, at sa halip ay nagbibigay sila ng slimming pills o kaya mga tea o kaya mga juice. Nagbebenta sila ng mga gamot na inimbento rin ng mga
kasabwat nila o mga kakutsaban nila ng mga big pharma. Sa atin, hindi kailangan. Hindi kailangan yon. Maraming salamat sa iyong paglahok, Tito, Buboy. Huwag kang magsayahin ng iyong panahon sa pagtitimbang ng kinakain natin. Ay kay Henya Homodjong. Good evening po. Pwede ba ang low carb sa may cancer? Okay. Pwede po. Mabilis kong sabihin na pwede po. Sapagkat ang cancer ay matakaw sa carbohydrates. Ang carbohydrates ay sugar. Lahat ng klase ng sugar ay paboritong kainin ng cancer cells. So kapag ikaw ay nag-low carb, mawawala, mababawasan ang carbohydrates na ipapasok sa katawan ng isang taong marami ang aktibong cancer cells. Sa makatwid, walang kakainin ang mga cancer cells na ito at sila ay madi-deactivate kung baga, no? At hindi sila dadami. Makakatulong po ang low carb combination yan eventually within sa process ng 3 months period, i-combine doon ang low carb and intermittent fasting. The longer the intermittent fasting, the better doon sa may mga cancer cells, problema sa cancer cells. Marami tayong leaders at mga practitioners dito sa Life Without Rice movement. At gusto kong banggitin dito si Maris, no? Si Maris Trinidad ay cancer survivor at ang kanyang pinakamabilis na instrumento ay kombinasyon ng low carb at 72 hours na fasting. Na reverse, gumanda ang kanyang kalusugan, nawala ang kanyang cancer. Okay? At dagdag po natin kay Tito Boy. Tito Buboy, pag samgyup ako plain pork, ang chicken hanggat di ako umay, di ako naaayaw. Okay lang po ba yan? Okay na okay po yan. Okay, madalas din ako mag-samgyup. Lahat ng mga plain lamang, iwasan natin ang marinated ng mga karne, ng mga beef, ng mga chicken or pork at iba pa. Pati yung mga side dish nila, iwasan po natin dyan. Pero meron dyan mga pipino, may mga coleslaw at salt and pepper lang, okay na yun. Napakasaya na ng ating hapunan or meal kapag nagsasamgyup tayo na gano'n. Okay na okay yan, Tito. Hanggat di ka na umay, okay na kumain ka na kumain. Okay? Tignan natin ang iba pa. Kay Bay Orihuela, no? Bay Orihuela, taga-Marikina po ako, uncle. Kababayan ko to si Bay. I-PM mo ako, Bay. At ako ay dito lamang sa Marikina rin, ano? At maaari tayong magkwentuhan, magkape, no? Para mapagkwentuhan ang iba pang pagpapabuti ng ating, sabihin natin, may palaganap ang ating program ng Life Without Rice movement. Kay Mila Kasilan, hello, watching from Tacloban, sabi ni Mila, no? Kay Cordero Ulysses, astig, di pala kailangan ng pagtimbang ng pagkain. Thank you po sa paliwanag. O naman, mahirapan mo sarili mo. Huwag kang magtimbang, kalokohan yun. Hindi tinitimbang ang kinakain. Hanggat di tayo nabubusog, kumain lang ng kumain. Maricel Gadi to Tumtenko, no? Good evening po. Watching from Hermosa, Bataan. May dagdag si Cordero Ulysses. Yung carbo resistance po ba nawawala sa paglo-low carb? Thanks po. Carbo resistance. Hindi ba kayong carb withdrawal? Ang gusto niyo sabihin, ano? Dumaraan talaga yon. May mga withdrawal syndrome kung tawagin natin. Nagaganap yan sa first 2 weeks. No? Ang ibang tawag po natin dyan ay keto flu. No? Ang susi naman dyan ay kailangan nating matiyak na sapat ang ating iniinom na electrolytes. No? At yun ang mag-spell ng sabihin natin di tayo ma-dehydrate at yung electrolyte balance sa ating katawan
yung sodium, potassium, magnesium ay sapat, ano? Sapagkat once na tayo ay pumasok sa low carb lifestyle, ay bumibilis, no? Yung excretion natin ng liquid ng ating tubig ay bumibilis. So yung tendency na tayo ay may dehydrate ay malaki, no? So therefore kailangan consciously ay tayo ay minom ng sapat na mga electrolyte. Yun yung maiwasan yung tinatawag na keto flu, including muscle cramp. I mean yung intolerance po sa carb. Intolerance. Hindi, intolerance sa carb. Kung ang tanong ni Cordero Ulysses ay carb resistance, nawawala po ba? So, inulit niyang kanyang tanong, intolerance ng carb. Sige, ganito, kung ito ay carb withdrawal, kung ikaw ay pumasok na sa low carb at nakakaramdam ka ng ganyan, natural lamang yun sa unang 2 linggo nga, no? Ito yung period ng adjustment mula sa carbohydrates. Ang ating sistema ay natuto at ang kanyang fuel na ginagamit ay mula sa carbohydrates, ay tutungo ito within that period of time frame na 2 weeks. Tutungo kasi tayo doon sa tinatawag na fat, magiging source ng ating fuel, ano? So doon sa pang 3rd week, pang 4th week onward, nawawala yon. So kumbaga nagiging low carb adapted ang ating sistema, eventually nagiging fat adapted. So lahat ng mga intolerance na yan o withdrawal na yan ay nawawala, napapawi din. Salamat, Cordero. I-PM mo sa akin ang iba pang concern kung hindi naging sapat ang ating kasagutan. Check ko pa ang ibang mga points na na-post ng mga palokard natin. I think kung wala na kung hindi ko man mabasa lahat ito, dahil kailangan i-browse from time to time. Ang ating browser ay sagutin ko na lamang doon sa ating offline. So okay? At dito natin tatapusin, mga kalokab, ang ating kwentuhan ngayong gabi. Ang katanungan, kailangan ba ang fiber sa low carb diet? Okay. Ulitin ko bilang pagtatapos. No? Kung tayo ay carb eater, kailangan mong kumain ng fiber para makatulong na ma-absorb ang ating sistema ang pagpasok ng sugar sa ating dugo. Subalit kung tayo ay nasa low carb diet na hindi na kailangan ng fiber, ang trabaho ng fiber para sa ating buong sistema ay ginagampanan na ng fat. No? Ang lahat ng function ng fiber ay kayang gawin. Yun ang function ng fat. Ano? Ang fat and protein ang pangunahin nating pagkain. Ito ang tinatawag natin nutrient-dense na pagkain, including meat, fish, eggs, at mga healthy fats. Optional lamang ang pagkain ng gulay, no? Optional, no? Hindi siya requirements, hindi siya necessity, kundi optional lamang yan sa mga particular na mga practitioners. Pero ang ating rekomendasyon, kung tayo ay mayroong metabolic disorder na pinagagaling, na ginagamot, hanggat maaari, iwasan na natin muna ang ganyang mga fiber or gulay at punuin natin ang ating pagkain ng fat and protein. The more fat, the more protein, the better. Yun yung magtutulong sa ating metabolismo para gumaling ng mabilis ang ating mga sakit. Kabilang dyan ang hypertension, ang diabetes, ang fatty liver, at iba pang mga sakit sa metabolismo. May kaugnayan sa metabolismo.
So yun mga ka-low-carb, ang ating kwentuhan ngayong gabi. At huwag nating kalimutan na ang tao, ang unang pagkain ng tao ay walang fiber. Walang gatas pa so far na naimbento ang breast milk mula sa mga na kinakain ng mga tao. Ang unang niyang pagkain ay walang fiber. Hindi nakadisenyo ang katauhan, ang structure ng tao para kumain ng fiber. Mabubuhay siya ng walang fiber. So, yon muli ang ating paliwanag ngayong gabi mga ka-low-carb. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagsuporta. Tinihiling ko na i-share ang ating link ngayong gabi dito sa episode 93. Maraming salamat sa inyong lahat. Padayon.